Sa pagbawi ng GAB sa lisensya ni John Amores, nagsalita na si PBA Commissioner Willie Marcial at ang Northport. Sisilipin natin kung natanggap na nila ang kopya para ipatupad ang utos. Si Kai Sotto, patuloy naman ang pananalasa sa Japan sa kabila ng dalawang magkasunod na pagkatalo. Senyales na mauulit ang magandang performance sa Gilas, Pilipinas. At si Coach Chito Victorero, inaming bagsak ang Magnolia pero idinaya na hindi pa sila out sa competition. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang episode natin sa Sports Hub, na ibalita natin ang pagkansela ng GAB or Games and Amusement Board sa lisensya ni John Amores. Lisensya para makapaglaro sa professional na liga. Kaya naman ang tanong ng bayan, nabigyan na ba ng kopya ang PBA para tuluyan itong ipatupad? Narito ang kasagutan ni PBA Commissioner Willie Marcial. Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Wala pa kaming nakikita, wala pa kaming natatanggap. Oo, nagulat din kami. Morso, wala pa kaming nakuhang kopya ng desisyon. Malinaw naman yung sagot ni Commissioner Willie, di ba? Wala pa silang nakukuhang papeles mula dito sa GAB. Ibig sabihin, hindi pa sila makapagbigay ng konkretong pahayag tungkol sa isyong pagbawi ng GAB sa lisensya ni John Amores na kamakailan lamang ay nasangkot sa isang insidente dito sa Laguna. Yung Northport na team ni Amores, ayon din sa balita, wala pa rin umano silang nakukuhang kopya ng pagbawi ng lisensya. Actually, hindi ito minor issue lang kaya expect natin na maglalabas talaga ang pamunuan ng PBA at Northport ng kanilang side tungkol sa isyong sangkot si John Amores. Mabigat kasi yung hatol. Imagine, binawi yung lisensya mo bilang isang professional player. Sobrang bigat nun, lalo na kung ito yung bread and butter mo, hindi ba? Tapos mahal na mahal mo yung larong basketball. Kung tutusin, pwede pa naman siya maglaro sa ligang labas. Hindi katulad ng mga lisensya ng doktor na once nabawi na yung license nila, wala na. Dito sa basketball, may ligang labas pa naman Hindi nga lang ganun kalaki yung income. Habang hindi pa natatanggap ng PBA at Northport ang kopya ng pagbawi sa lisensya ni John Amores, tila nasayang naman ang pananalasa ni Kai Sotto sa B-League nang magkasunod na tumaob ang Kosigaya Alpas sa Kyoto Hanaris nitong nagdaang Sabado at Linggo. Tanong, gaano nga ba kalaki ang itinala ni Kai Sotto sa dalawang sunod na bakbakan? Tutukan natin ang report ng Spain. Nagtala si Kai Sotto ng 20 puntos, 4 na rebounds, 3 assists at 1 block sa kanilang 92-84 na pagkatalo noong Sabado bago nasayang ang kanyang 18-point-10 rebound double-double na performance sa 96-80 na pagkatalo ngayong Linggo. Bunga niyan, bumagsak ang Kosigaya sa 680 na kartada sa standing ng Eastern Conference. Ang laki ng numbers ni Kai Sotto Ito yung literal na sayang talaga, di ba? Sayang kasi kahit gaano kalaki yung numbers mo sa bakbakan, talo ka pa rin. Bagsak kasi ang team standing, 6-18 win-loss card pero kahit talo ang team, may magandang maibibigay yung mga numerong yan dito kay Kai Sotto. Kumpiyansa, yun, walang makakahagaw nun. Lumalakas ang kumpiyansa ng isang player sa bawat laban kung ganito kalalaki na itatala niya mga numero. Suma total, pabor na pabor sa Gilas Pilipinas at kay Coach Tim Cone ang lahat ng nangyayari na yan. Mai-a-apply kasi ni Kai Sotto yung mga numerong yan sa pagbabalik ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa paparating na third window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Okay, ando na tayo. Pasok na ang Gilas sa Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia ngayong 2025. Pero mas mahalaga pa rin kung manalo sila ulit lalo na sa grupo ng New Zealand. Kung matalo ulit ng Gilas ng New Zealand sa kanilang baluarte, isa lang ay ibig sabihin yan. Made na talaga sila or yung Gilas Pilipinas. Hindi naman hilaw yung paniniwala natin. Pero mas malaking pruweba kung magagawa nilang bakbakan ng New Zealand sa kanilang home court na sa kasalukuyan, papaubos na yung ticket sa nasabing laban. Mas maganda kung gawin nila ang ginawa nila sa Latvia. At isa si Kai Sotto sa mga lumaban doon sa Latvia. Kaya malaking bagay ang nangyayari ngayon kay Kai dito sa Japan. Ganon din kay Dwight Ramos at kay AJ Edu. Sila kasi yung ipaparada ni Coach Tim sa schedule na bakbakan ngayong Pebrero. Kung maganda nagiging performance ni Kai Sotto sa Japan sa kabila ng pagkatalo ng kanyang kupunan, tahasa namang sinabi ni Coach Chito Victorero ng Magnolia Hotshots na hindi pa sila out sa torneo ng Commissioner's Cup. Sa kasalukuyan ay may kartadang 2-4 ang Mags at umaasang masusundan ng panalong na itala laban sa NLEX via overtime. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Bagsak kami sa stage na to ng tournament pero hindi kami out.
Kontrolado pa rin namin ang sitwasyon namin. Naranasan na namin to dati. Alam ko ang karakter ng aming players. Sana ito na yung simula ng aming panalo. Medyo mabigat yung situation ngayon ng Magnolia, di ba? Bagsak sila sa 2-4 pero maaga pa naman, di ba? Pwede pa silang humabol talaga. Hindi lang naman sila yung natatalo. Lahat naman sila natatalo dyan Katulad ng SMB, natalo sila ulit dito sa Hong Kong Eastern. Ibig sabihin, bilog na bilog talaga yung bola. Powerhouse na po yung SMB pero makikita mo, malimit sila ngayon talo. Nagpalit na sila ng coach pero andun pa rin ang pagkatalo nila. Anyway, dito sa Magnolia, katulad ng sinabi ni Coach Chito, andito na sila sa ganitong sitwasyon dati pa. Kaya parang sinasabi niya, sanay na kami dyan, hindi na bago sa amin yan. Yung mga ganong pahayag na isang batikang coach, hindi kumpiyansa tawag doon. Motivation ang tawag doon. Alam niya na andito sila sa mabigat na sitwasyon pero hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa kanyang mga player. Wish niya na masundan yung panalo nila versus NLEX. Problema, ang susunod na kalaban nila, yung gutom na Barangay Ginebra. Natalo rin kasi yung Gin King sa huling laban, kaya asahan natin na magiging mainit ang laban sa Christmas Day. So guys, maraming salamat.